Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa mga himala? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakadakilang pag-asa ay matatagpuan sa pinakaimposibleng pagkakataon. Sabi nila, may mga hangganan ng siyensya at may mga bagay na kailangan na lang tanggapin. Pero paano kung ang sagot ay hindi nakikita sa mga libro o sa mga makinang komplikado? Paano kung ang tunay na himala ay nakatago sa tapang ng isang pusong tumatangging sumuko? Samahan ninyo akong pakinggan ang kwento ng 5 segundo. Isang salaysay tungkol sa pananampalataya, pag-asa, at ang hindi mapapantayang kapangyarihan ng kabutihang loob. Amoy ng antiseptiko at malamig na hangin mula sa aircon ang palaging sumasalubong kay Lino Daquila sa tuwing papasok siya sa intensive care unit ng St. Hiraya Medical Center. Ang sahig na puti at makintab ay parang salamin. Laging sinasalamin ang anyo ng isang lalaking palaging nakayuko. 5 taon na siyang tagalinis sa ospital na ito at sa 5 taon na yon, naging eksperto siya sa pagiging invisible. Mabilis ang kanyang mga galaw, sanay na sanay. Ang bawat pagdulas ng mop sa sahig ay may ritmo, isang pamilyar na tunog sa gitna ng mga regular na tunog ng mga makinang sumusubaybay sa buhay. Iniiwasan niya ang mga doktor at nurse, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya. Ang kanilang mga puting uniforme ay isang paalala ng isang buhay na matagal na niyang tinalikuran, isang mundong minsan niyang pinagharian. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang bigat ang hangin. Sa loob ng pribadong silid, sa dulo ng pasilyo, nagtitipon ang mga pinakamagagaling na doktor ng ospital. Narinig niya ang kanilang mga usapan kanina pa, mga salitang pamilyar sa kanya. No brainstem reflexes, fixed and dilated pupils, cerebral angiography confirms no blood flow. Mga salitang bumubuo sa isang hatol, kamatayan. Nang dumaan siya sa harap ng salaming pinto ng silid, hindi niya sinasadyang mapahinto. Sa loob, nakita niya si Dr. Rico Salcedo, ang pinuno ng Neurology Department, isang lalaking may tindig na puno ng awtoridad at kumpiyansa. Kausap nito ang isang babaeng nakatayo ng tuwid na tuwid, pero bakas sa kanyang mga mata ang isang mundong gumuho. Siya si Celestina Romano, ang bilyonaryang nagmamay-ari ng kalahati ng mga negosyo sa bansa. Pero sa sandaling iyon, hindi siya isang makapangyarihang babae. Isa lang siyang ina. We have done everything we can, Ginang Romano, wika ni Dr. Salcedo sa isang boses na formal at walang bahid ng emosyon. Based on our extensive tests and the consensus of the entire medical board, your daughter, Tala, is clinically and legally brain dead. I am so sorry. Narinig ni Lino ang isang mahinang hikbi na pinipigilan ni Celestina. Isang tunog na parang may pumunit sa dibdib ni Lino. Sumikip ang kanyang puso sa awa. Nakita niya ang pag-abot ng isang nurse, ng isang folder, at isang ballpen kay Celestina. Ang papeles para sa pagtatanggal ng life support. Automatikong napadako ang tingin ni Lino sa kama kung saan nakahiga ang dalagang si Tala. Maganda ito, kahit na maputla at walang buhay ang anyo. Ang mahaba nitong buhok ay nakakalat sa unan na parang isang maitim na korona. Sa tabi ng kama, ang mga makina ay patuloy sa kanilang monotonong gawain. Ang ventilator na humihinga para sa kanya, ang cardiac monitor na gumuguhit ng mga linyang nagpapakita ng tibok ng pusong artipisyal na pinapatakbo. At doon, sa gitna ng mga berdeng linyang iyon, sa isang sulok ng EEG monitor na sumusukat sa aktibidad ng utak, may nakita si Lino. Isang kislap, isang napakaliit, halos hindi mapansing pagtalon ng linya. Isang beses lang, maaring interference lang, maaring isang error sa makina, maaring guni-guni lang ng isang pagod na isipan. Iyon ang sasabihin ng lahat. Ngunit alam ni Lino ang nakita niya.
Hindi iyon ingay. Iyon ay isang bulong, isang napakahinang senyales sa gitna ng katahimikan, isang pahiwatig ng buhay. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga palad. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis. Sa loob ng 5 taon, pinatay niya ang doktor sa kanyang pagkatao. Ibinaon niya ang lahat ng kanyang kaalaman kasama ng kanyang lisensya at reputasyon. Ngunit sa sandaling iyon, ang manggagamot sa loob niya ay sumisigaw. Nagmamakaawa na kumilos. Nakita niya ang kamay ni Celestina na nanginginig habang papalapit ang dulo ng ballpen sa papel. Isang pirma na lang at lahat ay matatapos. Hindi na niya kaya. Hindi niya kayang manahimik. Sa isang iglap, nabitawan niya ang hawak na mop. Ang malakas na kalabog nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo na nagpatigil sa lahat ng nasa loob ng silid. Lahat sila ay napatingin sa pinto. Kay Lino, ang hamak na janitor na nakatayo roon, nakayuko pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang dahan-dahan siyang humakbang pasulong papunta sa pinto. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Naramdaman niya ang matatalim na tingin ng mga doktor, ang pagtataka sa mukha ng mga nurse. Pero ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa naghihirap na ina. Tumigil siya sa may pintuan. Ang kanyang hininga ay halos hindi lumalabas. Nabasag ang kanyang boses. Sinubukan niyang muli. Mas malakas, mas desperado. Ginang Romano. Tawag niya. Ang kanyang mga salita ay nanginginig ngunit puno ng isang kakaibang katiyakan. Pakiusap. Bigyan niyo po ako ng 5 segundo. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Si Dr. Rico Salcedo ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Sino ka para makialam dito? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay isang kulog sa loob ng sagradong silid ng ICU. Security! Get this man out of here! Ngunit hindi kumilos si Lino. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Celestina. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng babae, ang galit dahil sa interrupsyon, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang bagay na mas malakas. Isang maliit, kumikislap na apoy ng pag-asa na akala niya ay tuluyan ng namatay. Ang desisyon ay nasa mga kamay na ni Celestina. Ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa kung paniniwalaan ba niya ang isang doktor na may hawak na hatol o ang isang janitor na may alok na himala. Ang sigaw ni Dr. Salcedo ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Winasak ang natitirang kapiraso ng kahinahunan ni Celestina Romano. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit at pagod ay napalitan ng matinding iritasyon. Sino ang janitor na ito na nangahas guluhin ang pinakapribado at pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay? Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Celestina sa lalaki na nagpatigil sa kanyang sariling galit. Hindi ito pagmamayabang o kabaliwan. Nakita niya ang desperasyon, isang desperasyong sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Ang mga mata nito, bagamat pagod at malungkot, ay mayroong apoy. Isang matinding paniniwala na halos nakakahawa. 5 segundo? Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. 5 segundo. Ano ang 5 segundo kumpara sa habambuhay na pagsisisi? This is absurd. Hospital policy dictates. Muling pagpupumilit ni Dr. Salcedo, ang kanyang mukha ay kulay ube na sa inis. Manahimik ka, doktor. Ang utos ni Celestina ay hindi malakas, ngunit puno ng bigat at lamig na kayang magpatigil ng trapiko sa EDSA. Agad na natikom ni Dr. Salcedo ang kanyang bibig, gulat sa biglaang pagbabago ng tono ng ginang. Lahat ng mga doktor at nurse sa silid ay napatingin sa kanya, naghihintay. Ibinaling ni Celestina ang kanyang buong atensyon sa lalaking tagalinis. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang gusot na asul na uniforme, ang magaspang na mga kamay
Nasanay sa mabibigat na gawain ang nakayukong postura. Lahat ng tungkol sa kanya ay sumisigaw ng ordinaryo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Sa buong buhay niya, natutunan ni Celestina na magtiwala sa mga eksperto, sa siyensya, sa mga bagay na may pruweba. Ngunit ano ang nagawa ng lahat ng yon para sa kanyang anak? Dinala niya ang pinakamagagaling na doktor, ginamit ang pinakamodernong teknolohiya, gumastos ng milyon-milyon. Ang resulta? Isang death certificate na naghihintay na lang ng kanyang pirma. Ano pa ang mawawala sa kanya? Buhay ng anak ko ito. Mariing sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ibibigay ko ang 5 segundo. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa silid. Si Dr. Salcedo ay napailing na lang, halatang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi na nagsayang ng oras si Lino. Mabilis ngunit hindi nagmamadali. Lumapit siya sa kama ni Tala. Sa bawat hakbang niya, para siyang nag-iiba ng anyo sa paningin ni Celestina. Ang dating nakayukong janitor ay biglang nagkaroon ng tindig ng isang propesyonal. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at puno ng layunin. 1 segundo. Inilagay ni Lino ang kanyang 2 daliri sa base ng leeg ni Tala, sa magkabilang gilid ng spinal column at marahang ngunit madiing pinindot ito. 2 segundo. Ang isa niyang kamay ay bumaba sa talampakan ni Tala. Hinubad ang medyas nito at gamit ang dulo ng isang ballpen na kinuha sa kanyang bulsa, mabilis niyang kinaskas ang gilid ng talampakan ng dalaga. Isang standard na Babinski reflex test. Anong ginagawa niya? Naglalaro lang ba siya? Bulong ng isang nurse. Si Dr. Salcedo ay napangisi. Isang nangising puno ng pangungutya. 3 segundo. Walang nangyari. Ang katawan ni Tala ay nanatiling walang kagalaw-galaw. Ang mga linya sa monitor ay nanatiling patag at walang buhay. Naramdaman ni Celestina ang panunumbalik ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Isa itong pagkakamali. Nagpadala siya sa desperasyon. 4 na segundo. Muling inilagay ni Lino ang kanyang mga daliri sa pagkakataong ito sa likod ng panga ni Tala, malapit sa tainga, at nagbigay ng isang matalas ngunit kontroladong pressure. Isang teknik na idinisenyo para magdulot ng sakit at subukin ang pinakapangunahing tugon ng utak sa stimuli. Halos pumikit na si Celestina sa pagkabigo. Ito na. Tapos na. At sa 5 segundo, nangyari ito. Isang maliit na paggalaw. Ang maliit na daliri sa paa ni Tala ay bahagyang kumibot. Halos hindi ito makita. Ngunit nakita ito ni Celestina. Nakita niya itong malinaw na malinaw. Kasabay nito, ang patag na linya sa EEG monitor ay muling nagpakita ng isang bahagyang pagtalon. Mas malakas kaysa sa una. Napatakip si Celestina sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw na gustong kumawala. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan habang ang lahat ay nakatitig sa paa ng dalaga. Pagkatapos ay sa monitor. Imposible! Bulong ni Dr. Salcedo, ang kanyang muka ay namutla. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Celestina, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Isang napakalaking alon ng pag-asa ang bumuhos sa kanyang pagkatao. Tinatangay ang lahat ng duda at kawalan ng pag-asa. Mula sa pagiging isang hamak na tagalinis, ang lalaki sa harap niya ay naging isang anghel. Isang sugo. Lumingon siya kay Lino, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagkamangha. Gusto niyang magsalita, magpasalamat, magtanong kung sino siya, ngunit walang mga salitang lumabas. Subalit bago pa man niya mabawi ang kanyang sarili, ang boses ni Dr. Salcedo ay muling pumailan lang. Sa pagkakataong ito ay may halong pagkataranta at pilit na awtoridad. Sandali, huwag kayong magpadala dyan. Mabilis niyang sabi,
Itinuturo ang paa ni Tala. That was an involuntary spinal cord reflex. Wala itong ibig sabihin. Isa itong common phenomenon sa mga pasyenteng brain dead. Security! Ilabas ang lalaking iyan ngayon din. Ang utos ni Dr. Salcedo ay parang hudyat. 2 security guard na matitipuno ang katawan ang agad na pumasok sa silid at humawak sa magkabilang braso ni Lino. Ang pagkakahawak nila ay mahigpit at walang pag-aalinlangan. Idinisenyo para iparamdam sa kanya na siya ay isang basurang kailangang itapon. Hindi pumalag si Lino. Ano ang laban niya? Ibinalik niya ang kanyang tingin sa sahig. Tinatanggap ang kanyang kapalaran. Muli, siya na naman ang talunan. Muli, siya na naman ang pinagtutulungan. Ganoon naman palagi. Ngunit bago pa man nila siya maikilos, muling narinig ang boses ni Celestina Romano. Bitiwan ninyo siya. Isang utos na kasing talim ng patalim. Agad na lumuwag ang pagkakahawak ng mga gwardiya, bagamat hindi pa rin sila umaalis sa tabi ni Lino. Humarap si Celestina kay Lino. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri, puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Hindi ka aalis ng ospital na ito, sabi niya. Hindi bilang pakiusap, kundi bilang isang kautusan. Pero kailangan mong sumama sa kanila. Kakausapin ka ng administrasyon. Hintayin mo ako. Walang nagawa si Lino, kundi tumango. Habang inilalabas siya ng mga gwardya mula sa ICU, naramdaman niya ang matalim na tingin ni Dr. Salcedo na nakabaling sa kanyang likuran. Isang tingin na nangangako ng ganti. Ang opisina ng hospital administrator ay malamig at walang personalidad. Pinaupo si Lino sa isang upuang bakal sa harap ng isang malaking mesa. Sa likod nito ay 2 taong nakasuot ng mamahaling barong. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at mapanuri. Sino ka? Tanong ng isa ang hospital director. Lino Daquila po, janitor. Sagot niya, ang kanyang boses ay mahina. Anong karapatan mong makialam sa isang medical procedure, Mr. Daquila? Sunod na tanong ng legal counsel. Naramdaman ni Lino ang pagbabalik ng pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam na siya ay nasa isang hukuman. Hinuhusgahan ng mga taong hindi alam ang buong kwento. Ang kanyang mga palad ay pinagpawisan. Nakita ko lang po sa monitor. Sabi niya, pilit na iniiwasan ang mga teknikal na salita. May nabasa po ako dati sa mga libro na baka may pag-asa pa. Mga libro? Natawa ng mapakla ang direktor. Mr. Daquila, ang pinakialaman mo ay hindi isang simpleng pasyente. Anak siya ni Celestina Romano. Alam mo ba ang posibleng idulot nito sa ospital kung may nangyaring masama? Hindi na sumagot si Lino. Anong sasabihin niya? Na minsan, siya ang nagtuturo sa mga doktor na tulad ni Salcedo, na ang kaalaman niya sa neurology ay mas malalim pa kaysa sa lahat ng doktor na naroon sa silid kanina? Walang maniniwala sa kanya. Habang nagpapatuloy ang kanilang mga tanong, ang isipan ni Lino ay lumipad pabalik sa isang ibang silid. Isang silid ng korte, 5 taon na ang nakalipas, ang tunog ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. In light of the evidence presented, this court finds Dr. Alino Daquila guilty of gross negligence and medical malpractice. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mundo, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pangalan, lahat ay nawala sa isang iglap. Nakita niya ang nangiti ng tagumpay sa mukha ng kanyang kapwa-doktor na siyang nagdiin sa kanya. Ang taong nagtanim ng ebidensya para sirain siya. Nakita niya ang pagtalikod ng kanyang asawa, ang pagkamuhi sa mga mata nito. The defendant's license to practice medicine is hereby permanently revoked. Permanently revoked. Ang mga salitang yon ay parang isang sentensyang kamatayan. Mula sa araw na yon, hindi na siya si Dr. Alino Daquila, ang henyo ng neurosurgery. Siya na lang si Lino, isang multo ng kanyang nakaraan. Mr. Daquila, nakikinig ka ba?
Napabalik si Lino sa kasalukuyan. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis. Tumango na lang siya. Hindi na kayang magsalita pa. Samantala, sa neurology department, hindi mapakali si Dr. Rico Salcedo. Ang paggalaw ng daliri ni Tala, gaano man kaliit, ay isang sampal sa kanyang profesional na pagkatao. Hindi ito pwede. May mali. I-review mo ang lahat ng CCTV footage sa ICU wing nitong nakaraang linggo. Utos niya sa kanyang batang assistant. Gusto kong makita ang bawat galaw ng janitor na yan at ibigay mo sa akin ang kanyang 201 file. Ngayon na. Sa janitor's closet, sa gitna ng amoy ng panlinis at mga lumang basahan, sinubukan ni Lino na pakalmahin ang kanyang sarili. Tapos na ang interogasyon. Sinabihan siyang huwag munang umalis ng ospital. Ngayon, ang magagawa na lang niya ay maghintay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Celestina Romano. Ang kanyang presensya ay tila napakaluwag para sa maliit na silid. May dala siyang isang sobrang makapal. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ang sobre. Tiningnan ito ni Lino, ngunit hindi kinuha. Alam niya kung ano ang laman niyon. Pera. Maraming pera. Hindi ko po kailangan yan, ginang, mahinang sabi ni Lino. Napakunot ang noo ni Celestina. Lahat ng tao ay may presyo. Pambayad ito sa ginawa mo. At para na rin sa iyong pananahimik. Umiling si Lino. At sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Celestina ng diretso sa mga mata. Ang ginawa ko po ay hindi para sa pera. Kung gayon, para saan? Nagbaba ng tingin si Lino. Gusto ko lang pong makita siyang muling ngumiti. Natigilan si Celestina. Ang simpleng sagot na yon ay mas tumagos sa kanyang puso kaysa sa anumang halaga ng pera. Mayroong sinseridad sa lalaking ito na hindi niya maipaliwanag. Sa kabilang dako, bumalik ang assistant ni Dr. Salcedo. Dala ang isang manipis na folder. Dr. Salcedo, ito na po ang file ni Lino Daquila. Wala pong kahit anong kakaiba. Dati siyang construction worker bago pumasok dito. Walang criminal record. Kinuha ni Salcedo ang folder, dismayado. Binuklat niya ito hanggang sa makita ang litrato sa identification page. Isang simpleng 2x2 picture ng isang lalaking nakayuko. Kuha 5 taon na ang nakalipas. Tinitigan niya ito. Mayroong pamilyar sa mukha, sa hugis ng panga, sa mga matang iyon, kahit na malungkot. Tila ba nakita na niya ang mukhang ito dati? Hindi sa pasilyo ng ospital, kundi sa isang lugar na mas formal. Marahil sa isang medical conference o sa isang lumang journal. Tumingin siyang muli. Pinaningkita ng kanyang mga mata. At isang malamig na kuryente ang biglang gumapang sa kanyang gulugod. Ang mukhang ito, ang mga salitang binitiwan ng janitor ay patuloy na umuulit sa isipan ni Celestina. Gusto ko lang pong makita siyang muling ngumiti. Hindi pera, hindi pabor. Isang ngiti lang. Sa mundo ni Celestina kung saan lahat ay nabibili at lahat ay may motibo, ang simpleng pangungusap na yon ay isang anomalya. Isang bagay na puro at totoo na halos nakakatakot. Kinabukasan, gumawa siya ng isang desisyon na labag sa lahat ng patakaran ng ospital at sa payo ng kanyang mga abogado. Hindi na niya kinausap si Dr. Salcedo. Sa halip, ipinatawag niya ang pinuno ng security at ang head nurse ng ICU. 2 taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan at alam kung kanino dapat maging tapat. Simula ngayong gabi, mariin niyang utos. Mula alas 12 hanggang alas 4 ng umaga, may access na si Lino Daquila sa silid ng anak ko. Walang sino man ang dapat makaalam nito, lalo na si Dr. Salcedo. Walang itatala sa logbook, walang makikita sa CCTV. Naintindihan ba? Ang pag-aalangan sa mukha ng dalawa ay hindi maikakaila. Ngunit isang tingin lang mula kay Celestina ay sapat na para maging pagsang-ayon ng kanilang mga pagtango. Nang gabing iyon, nagtago si Celestina sa isang madilim na sulok ng family lounge kung saan tanaw niya ang pinto ng silid ni Tala.
Eksakto 12:00, dumating si Lino. Wala na ang uniforme niyang pang-janitor. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at pantalon, dala ang isang maliit na bag. Kung hindi mo siya kilala, aakalain mong isa siyang kamag-anak na dumadalaw. Pinanood siya ni Celestina habang tahimik itong pumasok sa silid. Pagkalipas ng ilang minuto, hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa maliit na salamin sa pinto. Ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi yun mga galaw ng isang janitor. Si Lino ay nakaupo sa tabi ng kama, marahang minamasahe ang mga braso at binti ni Tala sa isang paraang may kaalaman at sistema. Passive range of motion exercises, alam ni Celestina ang tawag doon mula sa mga therapist. Ngunit ang paraan ng paggawa ni Lino ay iba. May kasama itong respeto, isang uri ng koneksyon na tila kinakausap niya ang bawat kalamnang hindi gumagalaw. Habang ginagawa ito, nagsasalita si Lino sa mahinang boses, sapat lang para marinig ng anak niya, kung nakakarinig man ito. Alam mo ba, Tala? Bulong niya habang marahang iniikot ang kamay ng dalaga. Ang pangalan mo ay bituin. Ang mga bituin, kahit na mukhang maliit mula dito sa lupa, ay naglalabas ng napakalakas na liwanag. Minsan, natatakpan sila ng ulap, pero andyan pa rin sila. Kailangan lang hintaying humawi ang ulap. Naramdaman ni Celestina ang paninikip ng kanyang lalamunan. Sa loob ng mga linggong nagdaan, ang mga pag-uusap sa silid na yon ay puro tungkol sa mga medical terms, sa mga porsyento ng tsansa, sa mga legal na dokumento. Ngayon lang ulit may nagsalita sa kanyang anak na parang tao, hindi bilang isang pasyente. Gabi-gabi, sa loob ng isang linggo, naulit ang eksena. Tahimik na papasok si Lino, tahimik na magmamasid si Celestina mula sa labas, at sa bawat gabing lumilipas, may mga maliliit na pagbabago siyang napapansin. Isang gabi, habang kinukwentuhan ni Lino si Tala tungkol sa mga ibong maya na mahilig dumapo sa bintana ng kanyang maliit na apartment, isang butil ng luha ang biglang gumulong mula sa gilid ng mata ni Tala. Hindi ito mapagkakamalan. Totoo ito. Sa isa pang gabi, habang marahang pinipisil ni Lino ang palad ng dalaga, ang mga datos sa monitor ng brain activity ay nagpakita ng isang maliit ngunit tuloy-tuloy na pagtaas. Hindi na ito isang kislap lang, isa na itong aandap-andap na apoy. Ang mga doktor sa umaga ay nagtataka. Tinatawag nila itong unexplained improvements. Ngunit nananatili ang kanilang hatol na wala itong pag-asa. Ngunit alam ni Celestina ang katotohanan. Hindi ito unexplained. Ang paliwanag ay ang lalaking tahimik na nagmamasay at bumubulong ng mga kwento tungkol sa mga bituin sa hating gabi. Ang kanyang tiwala kay Lino ay lumalaki. Ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang kanyang pagtataka. Sino ba talaga siya? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? Isang hapon, habang nakaupo siya sa loob ng kanyang Rolls-Royce sa parking lot ng ospital, napuno na siya. Ang hindi pagkakaalam ay isang bagay na kinasusuklaman ni Celestina Romano. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero na para lamang sa mga pinaka-kumpidensyal na sitwasyon. Roman, sabi niya sa taong nasa kabilang linya, isang pribadong investigador na mas tapat pa sa sarili niyang anino. May ipapahanap ako sa'yo. Ano mang ipag-uutos ninyo, ma'am? Sagot ng boses. Alamin mo ang lahat tungkol sa isang taong nagngangalang Lino Dakila, janitor sa Saint Hiraya. Gusto kong malaman kung saan siya kumain ng almusal kahapon, kung ano ang pangarap niya noong bata pa siya, at kung ano ang mga demonyong itinatago niya sa kanyang nakaraan. Bawat detalye, Roman. Bawat detalye. Masusunod po. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Celestina sa malambot na upuan ng sasakyan. Pinanood niya ang mga taong naglalakad sa labas ng ospital. Bawat isa ay may kwento, may lihim. Panahon na para malaman niya ang lihim ni Lino Dakila. Makalipas ang 2 araw,
Habang papalubog ang araw at kulay kahel na ang langit, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Isang email notification. Galing ito kay Roman. Walang nakasulat sa body ng email. Tanging isang naka-encrypt na file attachment at isang subject line na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ang subject ay may 3 salita lamang. Isang malaking kasinungalingan. Nanginginig ang mga kamay ni Celestina habang binubuksan niya ang file. Naglalaman ito ng mga dokumento, mga news clippings at isang larawan. Ang larawan ay kuha. Maraming taon na ang nakalipas. Isang lalaking nakasuot ng puting coat, nakatayo sa isang entablado, tumatanggap ng parangal bilang pinakabatang neurosurgeon of the year. Ang lalaki sa larawan ay mas bata, mas may kumpiyansa ngunit walang duda. Ang mga matang iyon, ang pamilyar na hugis ng mukha. Iyon si Lino, o mas dapat sabihing si Dr. Alino Daquila. Hindi makatulog si Dr. Rico Salcedo. Sa loob ng 1 linggo, ang imahe ng janitor na yon, ang kanyang kalmadong mga kamay, ang kanyang matapang na mga mata, ang hindi maipaliwanag na kislap ng buhay na idinulot niya sa isang pasyenteng isinuko na ng siyensya ay sumusunog sa kanyang isipan. Isang insulto ito sa lahat ng kanyang pinag-aralan, isang multo sa kanyang perpektong mundo ng mga protocol at ebidensya. Ang 201 file ng janitor ay masyadong malinis, masyadong simple, at iyon mismo ang problema. Ang mga kilos nito ay hindi simple. Ang mga mata nito ay hindi simple. Kaya naman, naroon siya sa kanyang malawak na opisina sa gitna ng gabi, napapaligiran ng mga libro at diploma. Ngunit ang tanging liwanag ay mula sa kanyang laptop. Hindi na mga file ng ospital ang tinitingnan niya. Mas malawak ang kanyang hinahanap. Mga lumang medical journals, mga archive ng mga balita, mga listahan ng mga dumalo sa mga medical conference 10 taon na ang nakalipas. Naghahanap siya ng karayom sa isang bunton ng dayami. Ang mukhang iyon. Sigurado siyang nakita na niya ito. Sinubukan niya ang isang bagong search query. Top Filipino Neurosurgeons 2010-2015. Daan-daang pangalan at larawan ang lumabas. Isa-isa niyang pinag-aralan ang mga ito hanggang sa napagod na ang kanyang mga mata. Wala. Napasabunot sa kanyang buhok dahil sa frustrasyon. Susuko na sana siya nang may isang huling ideya na pumasok sa kanyang isip. Hindi pangalan ang hinanap niya, kundi isang iskandalo. Medical Malpractice Scandal Philippines Neurosurgery. Ang unang resulta ng paghahanap ay isang artikulo mula sa isang malaking pahayagan. May petsang 5 taon na ang nakalipas. Ang headline, Henyong Doktor, tinanggalan ng lisensya dahil sa pagkamatay ng senador. At sa ilalim ng headline, may isang larawan. Isang larawang kuha sa korte. Ang lalaki sa larawan ay mas payat. May suot na salamin at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at sakit. Ngunit walang duda. Ang hugis ng kanyang panga, ang tindig ng kanyang mga balikat, at higit sa lahat, ang mga mata. Iyon siya, Dr. Alino Daquila. Binasa ni Rico ang pangalan sa ilalim ng larawan. Ang kanyang boses ay isang pabulong na puno ng pagkamangha at biglaang pagkaunawa. Si Dr. Alino Daquila. Ang alamat. Ang batang henyo na nakagawa ng mga imposibleng operasyon sa utak. Ang rising star na hinulaang magiging pinakamagaling sa Asia. Ang parehong tao na nawala na lang, na parang bula matapos ang iskandalong iyon. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang kaalaman sa mga reflex, ang paraan ng paghawak kay tala, ang paghamon sa kanyang awtoridad. Hindi iyon katapangan ng isang mangmang. Iyon ay kumpiyansa ng isang eksperto. Isang malamig na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Dr. Salcedo. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng isang madilim na kagalakan. Tagumpay. Hindi lang niya nalaman ang sikreto ng janitor,
Natuklasan niya ang pinakamalaki nitong kahinaan at naalala niya ang isang mahalagang detalye. Ang isa sa mga doktor na nagdiin kay Dakila sa korte ay ang kanyang sariling mentor, ang taong tinatanaw niyang utang na loob. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataong patunayan ang kanyang sarili, tapusin ang multo ni Dakila at ibalik ang kaayusan sa kanyang mundo. Kinabukasan, hinintay niya ang tamang sandali. Hinintay niyang matapos ang shift ni Lino nang ito ay pagod na at mag-isa. Sinundan niya ito hindi sa mga pangunahing pasilyo, kundi sa mga service corridors sa basement ng ospital, malapit sa maingay na laundry area. Dito, walang mga pasyente, walang mga nurse, walang Celestina Romano. Nagmamadali ka yata, Lino? Ang boses ni Salcedo ay pumutol sa katahimikan. Napahinto si Lino at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod at kaunting gulat. Hawak niya ang isang luma at gasgas na lunch bag. Dr. Salcedo? Bati niya. Yumuko ng bahagya bilang paggalang. Huwag ka nang masyadong formal, sabi ni Salcedo. Dahan-dahang lumalapit na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Pakiramdam ko kasi, magkakilala na tayo. Matagal na. Napakunot ang noo ni Lino, bakas ang pagkalito. Hindi ko po kayo maintindihan, doktor. Ngumisi si Salcedo. Talaga ba? Dahil kilalang kilala kita, Dr. Dakila. Sa pagbanggit ng apelyidong iyon, nakita ni Salcedo ang reaksyon na kanyang inaasahan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Lino. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang hawak niyang lunch bag ay nahulog sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Siya ay parang isang estatwang biglang binasag. Nilasap ni Salcedo ang sandali. O dapat ko bang sabihing, dating doctor, Dakila? Dagdag niya, idiniin ang bawat pantig. Ang galing mong magtago. 5 taon. Dito pa mismo sa lungga ng mga kaaway mo. Pero alam mo, kahit anong paglilinis ang gawin mo sa sahig, hinding-hindi mo malilinis ang dumi ng nakaraan mo. Nanginginig ang mga labi ni Lino. Hindi siya makapagsalita. Ito ang gagawin natin. Patuloy ni Salcedo. Ang kanyang boses ay naging malamig at mapagbanta. Layuan mo ang mga Romano. Umalis ka sa ospital na ito at huwag ka nang magpakita kailanman. Kalimutan mong nakita mo si Tala Romano. Hindi ko pwedeng gawin yan. Halos pabulong na sagot ni Lino. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Kailangan niya ako. Natawa ng malakas si Salcedo. Kailangan ka niya? Isang impostor? Isang doktor na tinanggalan ng lisensya? Sisiguraduhin kong malalaman ng buong Pilipinas na ang himalang nangyayari sa ICU ay gawa ng isang bistadong kriminal. Hahabulin ka ng media. Wawasakin kita ulit, Dakila. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan. Nakatayo si Lino na parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang pader na binuo niya sa loob ng 5 taon para protektahan ang kanyang sarili ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Wala siyang laban. Wala siyang ebidensya. Ang salita ng isang hamak na janitor laban sa pinuno ng neurology. Mula sa dulo ng mahabang pasilyo, may narinig silang mga yabag, ang tunog ng mamahaling sapatos na papalapit. Pareho silang napatingin. Paparating si Celestina Romano, ang kanyang mukha ay seryoso. Ngumisi si Salcedo, isang ngangising puno ng tagumpay. Ibinaba niya ang kanyang boses para sila lang dalawa ang makarinig. Game over, Lino. Ang mga salitang game over ni Dr. Salcedo ay parang isang hatol na bumulong sa tainga ni Lino, kasabay ng papalapit na mga yabag ni Celestina Romano. Para siyang isang hayop na nasukol sa isang bitag. Sa kanyang kanan, isang ahas na handang tumuklaw. Sa kanyang kaliwa, isang liyong na sugatan na naghahanap ng paglalabasan ng galit. Wala siyang tatakbuhan. Tumigil si Celestina sa harap nilang dalawa. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang yari sa yelo. Kalmado sa labas,
Ngunit kitang-kita ni Lino ang nag-aalab na apoy ng pagkasuklam sa loob ng kanyang mga mata. Hindi ito ang mga matang puno ng pag-asa na nakita niya sa ICU. Ito ang mga mata ng isang bilyonaryang nasaktan at naramdamang niloko. Sa isang kamay ni Celestina, hawak niya ang isang brown na folder. Hindi na niya kailangan itong buksan. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Lino kung ano ang laman yon. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalanan, ang kanyang sumpa. Hindi nagsalita si Celestina sa simula. Ang kanyang tingin ay nagpalipat-lipat mula sa takot na mukha ni Lino papunta sa nagpipigil ng ngiting si Dr. Salcedo. At pagkatapos ay pabalik ulit kay Lino. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang dagok sa dibdib ni Lino. Nakatayo si Dr. Salcedo sa gilid, nakahalukip-kip. Isang anino ng tagumpay sa kanyang mukha. Hindi na niya kailangang magsalita. Nagawa na ni Celestina ang trabaho para sa kanya. Sa wakas, nagsalita ang ginang. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, kundi isang bulong na mas malamig pa kaysa sa hangin sa morgue. Lahat ng oras na ito, lahat ng pagtitiwalang ibinigay ko sa'yo, itinaas niya ang folder. Dr. Alino Daquila, ang galing. Ang galing mong magpanggap bilang isang hamak na janitor. Halos naniwala ako sa'yo. Bumagsak ang mga balikat ni Lino. Walang pagtanggi, walang pagtataka. Tanging ang mapait na pagtanggap ng katotohanan. Bakit? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa pinipigilang emosyon. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang 5 taon ng impyerno sa loob ng ilang segundo? Na biktima lang siya ng isang masalimuot na sabwatan? Na ang kasalanan niya ay hindi kapabayaan, kundi ang pagiging masyadong mahusay kaya may nainggit at sinira siya? Walang maniniwala. Ang mga salita ay magmumukhang mga palusot lamang ng isang taong desperado. Ang kwento niya ay nakabaon na sa ilalim ng kahihiyan. At sa harap ng isang inang naghihinagpis at isang kaaway na nag-aabang, pinili ni Lino ang tanging sandata na natitira sa kanya, ang kanyang pananahimik. Yumuko siya, hindi na kayang salubungin pa ang mga mata ni Celestina. Ang bigat ng buong ospital, ng buong nakaraan niya, ay tila pumasan sa kanyang mga balikat, dinudurog siya. Patawad po. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang walang laman. Isang salitang lalong nagsilbing gasolina sa apoy ng galit ni Celestina. Patawad? Tumawa siya ng walang kagalakan. Ang anak ko ay nag-aagaw buhay at ang tanging pag-asa na ipinakita mo sa akin ay isang malaking kasinungalingan. Pinapasok kita sa kanyang silid. Hinayaan kitang hawakan siya. Isang doktor na tinanggalan ng lisensya. Isang kahihiyan sa propesyon. Bawat salita ay parang isang matulis na bubog na tumutusok sa puso ni Lino. Hinayaan niya lang. Marahil, ito ang kabayaran sa lahat. Marahil, nararapat lang ito sa kanya. Huminga ng malalim si Celestina. Pinakalma ang sarili at muling ibinalik ang maskara ng pagiging isang reyna. Tumingin siya sa 2 security guard na nakaposte hindi kalayuan. Mga gwardya! Agad silang lumapit. Ilabas ninyo ang lalaking yan sa paningin ko. Malamig niyang utos. Siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak sa kahit saang pag-aari ko. Kung makita ko pa siyang malapit sa anak ko, ako mismo ang magdedemanda sa kanya hanggang sa mabulok siya sa kulungan. Ang hatol ay naibigay na. Walang pagtutol na hinawakan ng mga gwardya ang mga braso ni Lino. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit, mas walang awa. Habang kinakaladkad siya palayo, napadaan sila sa harap ni Dr. Salcedo. Nakita ni Lino ang isang bahagyang pagtango at isang ngisi mula sa doktor. Isang tahimik na pagpapahayag ng kanyang absolutong tagumpay. Hindi na lumingon si Lino. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ang kanyang mga paa
ay parang may nakakabit na mga kadena. Papalayo sa ICU, papalayo kay Tala, papalayo sa tanging sinag ng liwanag na nagbigay sa kanya ng dahilan para bumangon sa loob ng 5 taon. Nang nasa dulo na sila ng pasilyo, bago sila tuluyang lumiko, hindi niya napigilan ang sarili. Lumingon siya isang huling beses, tinitingnan ang saradong pinto ng silid ni Tala. Isang paalam, isang pagsuko. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng buong palapag. Ang tunog ay mula sa loob ng silid ni Tala. Ang tunog na kinatatakutan ng lahat sa isang ospital. Ang tunog ng isang pusong tumigil sa pagtibok. Isang nurse ang nagmamadaling lumabas ng silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasindak. Code Blue. Code Blue. Sa ICU Room 1. Nawawalan tayo ng pasyente. Ang tunog ng Code Blue alarm ay parang isang patalim na tumusok ng diretso sa puso ni Celestina Romano. Sa isang iglap, ang lahat ng galit, pagkadismaya, at pakiramdam ng pagkakanulo ay naglaho. Isang emosyon na lang ang natira. Isang emosyon na mas malakas kaysa sa lahat. Ang purong takot ng isang ina na mawawalan ng anak. Bago pa man makakilos ang mga gwardiya, kumawala na siya sa kanila at tumakbo pabalik sa silid ng ICU. Ang kanyang mamahaling sapatos ay gumagawa ng malalakas na yabag sa makintab na sahig. Nauna pa siya sa crash cart team. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang kontroladong kaguluhan. Ang mga nurse ay kumikilos ng mabilis. Si Dr. Salcedo ay sumisigaw ng mga utos. Epinephrine, 1 mg. Start chest compressions, get the paddles ready. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, nakita ni Celestina ang isang bagay na nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Nakita niya ang pagkataranta sa mga mata ni Dr. Salcedo. Ang kumpiyansang ipinakita nito kanina lang sa pasilyo ay nawala. Napalitan ng pawis sa kanyang noo at isang bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay habang hawak ang defibrillator paddles. Ginagawa niya ang lahat ayon sa libro, ngunit wala itong epekto. Charging to 200. Clear! Ang katawan ni Tala ay umangat ng bahagya mula sa kama dahil sa kuryente. Pagkatapos ay bumagsak muli. Walang pagbabago sa monitor. Ang linya ay nananatiling patag. Ang tuloy-tuloy na tunog ng kamatayan ay patuloy na pumupuno sa silid. Again, charge to 300 clear! Muling umangat ang katawan ni Tala. At muling bumagsak. Wala pa rin. Napasandal si Celestina sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila ayaw na siyang suportahan. Ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya. Pinalayas niya ang tanging taong nagpakita ng senyales ng pag-asa. Sa kanyang galit at nasaktang pride, hinatulan niya hindi lang si Lino, kundi pati na rin ang sarili niyang anak. Come on, Tala, anak. Lumaban ka. Bulong niya sa hangin. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Makalipas ang ilang sandali pa na parang isang eternidad. Matapos ang ikatlong pag-charge at isa pang dosis ng gamot, isang mahinang blip ang lumitaw sa monitor. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Ang puso ni Tala ay muling tumibok. Ngunit ang ritmo ay mapanganib na mabagal at hindi regular. Na-stabilize nila siya. Ngunit ang sabi ng mga mata ng lahat ng naroon sa silid ay iisa. Pansamantala lang ito. Nagkaroon siya ng cardiac arrest. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng sumuko. Iniwan siyang mag-isa sa silid kasama ang kanyang natutulog o namamatay na anak. Ang tunog na lang ng mahinang pagblip ng monitor at ng ventilator ang maririnig. Umupo si Celestina sa tabi ng kama, hinawakan ang malamig na kamay ni Tala. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay parang isang angkor na humihila sa kanya pababa sa kadiliman. Bumalik sa kanyang isipan ang mukha ni Lino. Ang sinseridad, ang sakit, ang tahimik na pagtanggap nito sa kanyang parusa.
Bakit hindi siya lumaban? Bakit hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili? Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Nagkulong siya sa temporary office na ipinatayo niya sa ospital. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lamp sa kanyang mesa. Sa ibabaw ng mesa ay nakakalat ang mga dokumento mula sa folder na ibinigay ni Roman. Ang parehong mga dokumento na ginamit niya para hatulan si Lino kanina. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pagtingin dito. Hindi na ito isang koleksyon ng mga katotohanang hindi mapag-aalinlanganan. Isa na itong kwentong may mga nawawalang pahina. Binasa niya ang bawat salita, ang mga testimonya, ang mga ulat ng mga eksperto, ang desisyon ng korte, paulit-ulit. Hinahanap niya ang isang bagay na hindi niya alam kung ano. Isang maliit na bitak sa perpektong pader ng paghuhusga na itinayo laban kay Dr. Alino Daquila. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang testimonya mula sa isang head nurse na nagngangalang Annalyn Reyes. Siya ang pangunahing testigo. Ang sabi niya, nakita niyang nag-alinlangan si Dr. Daquila sa gitna ng operasyon, natigilan ng halos 1 minuto na siyang naging sanhi ng fatal complication. Ang kanyang salaysay ang naging pinakamatibay na ebidensya laban kay Lino. Ngunit sa ibaba ng pahina, sa technical report ng surgical machine, nakasaad na ang buong kritikal na pangyayari. Mula sa unang alerto ng makina hanggang sa pagkilos ng buong team ay naganap sa loob lamang ng 15 segundo. Hindi 1 minuto, 15 segundo. Isang pagkakaiba na maaaring simple lang, ngunit sa isang operating room, ang quarantifying segundo ay isang eternidad. Bakit magsisinungaling ang isang nurse tungkol doon? Kinilabutan si Celestina. Mabilis niyang hinanap ang personal na file ni Nurse Reyes sa mga dokumento. May isang maikling tala sa dulo. Resigned from the hospital 1 week after the trial. Records show she migrated to Canada with her family. Masyadong malinis, masyadong mabilis. Parang isang kwentong isinulat para tapusin ang lahat ng tanong. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang pakiramdam na meron siyang tinitingnan na mas malaki at mas madilim kaysa sa simpleng medical error. Ito ay isang sabwatan. At si Lino ay nasa gitna nito. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi na sa takot, kundi sa isang bagong damdamin, determinasyon. Dinial niya ang numero ng kanyang investigador. Roman, sabi niya sa sandaling sumagot ito. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. May bago akong ipapagawa sa'yo. Mas importante ito kaysa sa kahit ano. Ano po iyon, ma'am? Huminga ng malalim si Celestina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pangalang naka-highlight sa dokumento. Hanapin mo sa akin si Annalyn Reyes, buhay o patay. Ang tagumpay ay may mapait na lasa. Ito ang natuklasan ni Dr. Rico Salcedo sa loob ng 24 na oras matapos niyang mapalayas si Lino Daquila. Nanalo siya sa laban, ngunit pakiramdam niya ay malapit na siyang matalo sa digmaan. Hindi na siya makatulog ng maayos. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, isang bangungot ang sumasalubong sa kanya. Nasa isang malamig na operating room siya. Ang tanging ilaw ay nakatutok sa isang pasyenteng nakatalukbong ng puting kumot. Naririnig niya ang monotonong tunog ng isang flatline monitor. Dahan-dahan niyang inaangat ang kumot at sa ilalim nito ay hindi ang mukha ni Tala, kundi ang mukha ni Lino Daquila. Biglang bumubukas ang mga mata nito, puno ng akusasyon, at sa halip na magsalita, isang salita lang ang lumalabas sa monitor ng puso. Mamamatay tao. Napabalikwas siya ng bangon sa kanyang mamahaling kama, basang-basa ng pawis. Ang bawat pag-blip ng monitor ni Tala sa ospital ay parang isang bombang nagbibilang ng oras bago sumabog. Ang kondisyon ng dalaga ay hindi bumubuti. Stable ito, ngunit isang uri ng stability na napakapelikulado
na anumang oras ay maaaring bumigay at alam niyang si Celestina Romano ay nagmamasid. Hindi ito nagsasalita, hindi ito nag-aakusa, ngunit nararamdaman niya ang mga mata nito sa kanyang likod sa tuwing dumadaan siya, isang tahimik na presyon na mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Kinabukasan, habang nagkakape siya sa kanyang opisina at pilit na pinapakalma ang sarili, tumunog ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Dr. Armando De Leon, ang kanyang dating mentor. Ang taong tumulong sa kanya na umangat sa propesyon at ang parehong taong nanguna sa pagwasak kay Dr. Alino Daquila. Rico, bati ng boses sa kabilang linya, may awtoridad at bahagyang panunuya. Nakarating sa akin ang balita. Mukhang may maliit na drama diyan sa Saint Hiraya. Napalunok si Rico. Under control po ang lahat, Doktor. Talaga ba? Dahil ang narinig ko ay hinayaan mong makapasok sa bakuran mo ang isang multo. May pagbabanta sa tono ni Dr. De Leon. At ngayon, ang pasyente mo, na dapat ay payapa ng nagpapahinga, ay nag-cardiac arrest. Masyadong magulo, Rico. Hindi magandang tingnan. Isang isolated incident lang po iyon. Huwag mo akong bigyan ng mga palusot. Putol ni Dr. De Leon. Pinagkatiwalaan kita. Tandaan mo kung sino ang naglagay sa'yo sa posisyong yan. Ayusin mo ang gulo mo. Huwag mong hayaang ang isang pagkakamali ay sumira sa lahat ng pinaghirapan natin. Ang salitang natin ay tumatak sa isipan ni Rico. Hindi ito isang simpleng pag-uusap. Isa itong paalala. Isang babala. Pagkatapos ng tawag, napatitig si Rico sa bintana. Ang mga salita ng kanyang mentor noon, sa mundong ito, Rico, hindi sapat na magaling ka lang. Kailangan marunong kang manalo, kahit anong paraan. Ay biglang nagkaroon ng isang madilim at masamang kahulugan. Nagsimula siyang magduda. Paano kung ang pagkasira ni Daquila ay hindi lang dahil sa isang pagkakamali? Paano kung sinadya ito? At ngayon, sa pagpipilit niyang manalo laban kay Lino, maaaring siya naman ang maging dahilan ng pagkamatay ng isang inosenteng tao. Gabi na nang hindi na niya natiis. Ang kanyang konsensya at takot ay nag-uumpugan sa loob niya. Pumunta siya sa silid ni Tala. Ang pribadong nurse ay nasa labas, nagbabasa. Tanging ang mahinang tunog ng mga makina ang kanyang kasama. Tinitigan niya ang dalaga, ang maputlang mukha nito na tila isang anghel na natutulog. Tiningnan niya ang mga monitor. Walang pagbabago. Lahat ng ginagawa niya ayon sa protocol ay hindi gumagana. Naalala niya ang nakita niyang ginawa ni Lino. Ang mga simpleng teknik na kanyang minaliit at tinawag na walang saysay. Desperado na siya. Kailangan niyang subukan ng isang bagay. Kahit ano. Sumilip muna siya sa pinto para siguraduhing walang nakatingin. Nang makampante siyang nag-iisa siya, lumapit siya sa kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa pinakadelikadong operasyon sa utak ay nanginginig ngayon na parang sa isang baguhan. Sinubukan niyang alalahanin ang eksaktong ginawa ni Lino. Ang pressure point sa likod ng panga, malapit sa tainga. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga daliri sa lugar na yon. Kinakapa ang tamang posisyon. Huminga siya ng malalim. Nilulunok ang kanyang pride. At dahan-dahan, nagbigay siya ng pressure. Pinanood niya ng maigi ang mukha ni Tala, naghahanap ng kahit anong reaksyon. Pinanood niya ang monitor, nagdarasal na may makitang kahit anong pagbabago. Hindi niya namalayan ang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Hindi niya narinig ang tahimik na pagpasok. Anong ginagawa mo, Doktor? Ang boses ay malamig, matalim, at puno ng hinala. Natigilan si Dr. Salcedo. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na parang napaso. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang puso ay tila nahulog sa kanyang tiyan. Nakatayo sa may pinto si Celestina Romano. Ang kanyang mga mata ay nakatitig hindi sa kanya, kundi sa kamay
Nakapapahid lang niya sa mukha ni Tala. Ang tanong ni Celestina ay parang kidlat na gumuhit sa katahimikan ng silid. Nataranta si Dr. Salcedo. Ang kanyang isipan ay naghahanap ng isang mabilis at kapani-paniwalang palusot. Ginang Romano, ako po'y tinitingnan ko lang ang kanyang facial muscle response. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Bahagi po ito ng Standard Neurological Assessment. Ngunit hindi na ang dating Celestina Romano ang kaharap niya, ang babaeng bulag na nagtitiwala sa mga titulo at uniforme. Ang babae sa harap niya ngayon ay isang inang nagising sa katotohanan, isang investigador na naghahanap ng hustisya. Hindi siya pinansin ni Celestina. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Dr. Salcedo. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa, nakikita ang lahat ng takot at kasinungalingang itinatago niya. Natanggap ko ang ulat kanina lang, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Mula sa aking investigador, 2 oras na ang nakalipas. Bawat salita ay nagpapabigat sa hangin sa loob ng silid. May natagpuan siyang isang babae sa isang malayong probinsya sa Visayas. Mahirap, may malubhang sakit sa baga. Halos hindi na makapagsalita. Ang pangalan niya ay Annalyn Reyes. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Celestina ang isang bahagyang panginginig sa mga kamay ni Dr. Salcedo. Alam na niya. Nahuli na niya ito. Hindi raw siya nag-migrate sa Canada. Patuloy ni Celestina. Nagtago siya. Nagtago siya sa loob ng 5 taon. Dala-dala ang isang napakabigat na kasalanan. At sa kanyang huling mga sandali, gusto niyang gumaan ang kanyang dibdib. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Celestina ang kanyang cellphone. Pinindot niya ang screen at isang mahina at hirap na boses ang pumuno sa silid. Ang boses ay umuubo sa pagitan ng mga salita. Ngunit ang bawat salita ay malinaw na parang kristal. Recording ni Annalyn Reyes. Patawad. Patawarin niyo po ako. Si Dr. De Leon, ang mentor ni Dr. Salcedo. Binantaan niya ang pamilya ko. Pinilit niya akong magsinungaling sa korte. Sinabi niyang ituro ko si Dr. Dakila. Sinabi niyang sabihin kong natigilan siya. Pero hindi totoo yon. Si Dr. Dakila, isa siyang bayani, sinubukan niyang iligtas ang senador. Si Dr. De Leon ang may kasalanan. May pinindot siya sa makina. Sinabotahe niya ang operasyon. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa mukha ni Dr. Salcedo. Ang kanyang pagtatangka na manatiling tuwid ay bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay lumambot. At dahan-dahan, siyang napaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagapi at pagsisisi. Hindi ko alam. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Maniwala kayo sa akin. Ginang Romano, hindi ko alam na ganoon ang nangyari. Ang alam ko lang, may utang na loob ako sa kanya. Sinabi niyang, sirain ko si Dakila. At ginawa mo nga, putol ni Celestina. Ang kanyang boses ay umakyat na ngayon, puno ng galit na matagal niyang kinimkim. Dahil sa pride mo, dahil sa takot mo, dahil sa utang na loob mo sa isang halimaw, halos pinatay mo ang anak ko. Pinagkaitan mo siya ng tanging taong maaring makapagligtas sa kanya. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw, hindi lang sa silid, kundi sa buong pagkatao ni Dr. Salcedo. Siya ay durog, wasak. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang posisyon, ang kanyang paggalang sa sarili, lahat ay naglaho. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, itinaas niya ang kanyang mukha kay Celestina. Patawarin niyo po ako. Gagawin ko ang lahat. Itatama ko to. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Ang tanging mahalaga na lang ngayon ay ang oras na nauubos. Kinuha ni Celestina ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang isang numerong kinuha niya
mula sa 201 file bago niya ito ipinasira. Ang numero ng janitor, ang numero ng nag-iisang pag-asa niya. Nagring ito ng isang beses, 2 Sa ikatlong ring may sumagot. Isang boses na pagod at walang buhay. Hello? Lino, sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay biglang naging isang pakiusap, ang sigaw ng isang inang desperado. Ako ito, si Celestina Romano. Lino, pakiusap. Bumalik ka. Kailangan ka ng anak ko. Kailangan ka namin. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, bago pa man makasagot si Lino, isang malakas na alarma ang muling pumunit sa hangin mula sa monitor sa tabi nila. Mas mabilis, mas mapanganib. Beep, 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 beep. Isang nurse ang pumasok na tumatakbo. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Code Blue! Code Blue! Sa ICU Room 1! Nawawalan tayo ng pasyente! Ang kasaysayan ay umuulit. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malala, mas mabilis. Habang si Dr. Salcedo ay nakaluhod pa rin at talunan, at si Celestina ay nakatayo na may hawak na telepono at isang basag na puso. Ang buhay ni Tala ay muling kumakawala na parang buhangin sa pagitan ng mga daliri. Sa lobi ng ospital, isang lalaking nakasuot ng simpleng damit. Nakadarating lang matapos ang tawag na yon, ang nakarinig sa anunsyo sa intercom. Hindi na siya naghintay, hindi na siya nag-isip. Sa isang iglap, ang janitor ay naglaho at ang manggagamot ay muling nabuhay. Si Lino Dakila ay tumatakbo na. Ang bawat pagtibok ng puso ni Lino ay kasabay ng bawat yabag niya sa sahig ng ospital. Ang mga pasilyong minsan niyang nilinis ng nakayuko ay dinaraanan niya ngayon ng buong bilis. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iisang direksyon, ang ICU. Ang mga mukha ng mga nurse at doktor na nadaraanan niya ay nagpapakita ng pagtataka. Sino ang lalaking ito na tumatakbo na parang pag-aari niya ang lugar? Ngunit wala siyang panahon para sa kanila. Ang tanging naririnig niya ay ang umaalingaw-ngaw na anunsyo ng Code Blue sa kanyang isipan at ang tibok ng orasan na tila nauubos na. Pagpasok niya sa silid, para siyang isang bagyong pumasok sa gitna ng kaguluhan. Ang crash cart team ay naroon na. Si Celestina ay nakatayo sa isang sulok, parang isang estatwa ng dalamhati. Si Dr. Salcedo ay nakatayo sa tabi ng kama, hawak ang paddles ng defibrillator. Ngunit ang kanyang mga galaw ay mabagal, puno ng pag-aalinlangan, ng takot na muling magkamali. Anong nangyari? Tanong ni Lino. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad na matagal na niyang hindi ginagamit. Hindi ito ang boses ng isang janitor. Ito ang boses ng isang komander. Sa gitna ng digmaan, lahat ay napatingin sa kanya. Ngunit si Dr. Salcedo, sa halip na magalit, ay tila nakakita ng isang anghel na tagapagligtas. VFib, ventricular fibrillation. Hindi siya tumutugon sa 2 shocks. Sagot niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na nagsayang ng oras si Lino. Lumapit siya sa kama at sa isang iglap, ang buong dinamika ng silid ay nagbago. Siya na ang sentro. Siya na ang may control. Give me her chart! Vitals! Anong mga gamot ang ibinigay? Sunod-sunod niyang utos. Isang nurse na tila na-hypnotize sa kanyang biglaang awtoridad ay agad na iniabot ang tablet. Mabilis na nag-scan ang mga mata ni Lino sa mga numero at datos. Nakita niya ang problema. Masyadong mataas ang potassium level niya. The shocks won't work kung hindi natin yan maibababa. Stop the defibrillator. Sigaw niya. Kailangan natin ng insulin, dextrose at calcium gluconate, STAT. Nagkatinginan ang mga nurse, nag-aalangan at napatingin kay Dr. Salcedo para sa kumpirmasyon. Si Salcedo, na ngayon ay basang-basa na ng pawis, ay tumingin kay Lino. Hindi na may pagkamuhi, kundi may paghanga at pagtitiwala. Gawin ninyo ang sinabi niya. Bilisan ninyo.
Sigaw ni Salcedo. Sa unang pagkakataon, ang dalawang doktor, ang isa ay may pangalan at ang isa ay may karanasan, ay nagtulungan. Habang inihahanda ng mga nurse ang gamot, si Lino naman ang nagsimulang mag-chest compressions. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may perpektong ritmo at lalim. Isang kilos na nakatatak na sa kanyang kalamnan mula sa libu-libong oras ng pagsasanay. Salcedo, i-check mo ang kanyang airway. Siguraduhin mong walang obstruction. Utos niya habang patuloy sa pagbomba sa dibdib ni Tala. Walang pag-aalinlangang sumunod si Dr. Salcedo. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Isinantabi ang lahat ng kanyang pride at ginawa ang pinakapangunahing gawain ng isang doktor sa isang emergency. Isang gawain na ngayon lang niya naramdamang muli ang tunay na kahulugan. "Clear ang airway," sabi niya. "Gamot, ready na," sabi ng nurse. "Ipasok na," sagot ni Lino. Habang ipinapasok ang gamot sa IV line ni Tala, hindi humihinto si Lino sa kanyang ginagawa. Naramdaman niya ang bawat pagkabali ng tadyang sa ilalim ng kanyang mga palad. Isang kinakailangang sakripisyo para muling paganahin ang puso. Pawis na siya. Ang kanyang mga braso ay nangangalay na, ngunit hindi siya tumigil. "Monitor!" sigaw niya. Lahat sila ay napatingin sa screen. Ang magulong linya ng VFib ay dahan-dahang nagbabago. Nagiging mas organisado. Pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit, regular na blip ang lumitaw. Sinusundan ng isa pa. Normal sinus rhythm. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang pinakawalan sa buong silid. Para silang isang barkong kalalabas lang mula sa isang napakalakas na bagyo. Humingal si Lino. Napasandal sa kama. Ang kanyang lakas ay halos maubos, ngunit hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Lumapit siya sa ulunan ng kama ni Tala. Tinitigan niya ang maputlang mukha nito. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang mga doktor, ang mga makina, ay tila naglaho. Sila na lang dalawa ang naroon. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang bibig sa tainga ng dalaga. Sapat lang para siya ang marinig. "Laban lang, Tala." Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagod, ngunit puno rin ng isang matinding pakiusap. Ang mga salita ay hindi lang para kay Tala, para rin iyon sa kanyang sarili. Laban. At sa gitna ng katahimikan na sumunod, isang himala ang naganap. Ang mga pilik mata ni Tala ay bahagyang kumurap. Dahan-dahan, napakabagal. Ang kanyang mga talukap ay nagsimulang umangat. Ang kanyang mga mata, na matagal nang nakapikit at walang buhay, ay muling nasilayan ng liwanag. Ang kanyang paningin ay malabo sa simula, ngunit nag-focus ito sa nag-iisang muka sa harap niya. Ang mukha ng isang pagod na lalaki na may mga butil ng pawis sa noo at isang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang magsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyo, ngunit pinilit niya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka at isang mahinang tunog ang lumabas. Isang tanong na matagal nang naghihintay na masabi. "Sino ka?" Ang mga salitang iyon, gaano man kahina, ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong St. Hiraya Medical Center. Si Tala Romano ay gising na. Ang himala ay ganap na. Lumipas ang ilang linggo. Ang bawat araw ay isang maliit na tagumpay. Mula sa pagkurap ng mga mata, natuto siyang muling sundan ng tingin ang mga bagay. Mula sa mga bulong na walang tunog, natuto siyang bumuo ng mga salita. Ang kanyang katawan ay mahina pa. Ang rehabilitasyon ay magiging isang mahabang proseso. Ngunit ang pinakamahalaga, naroon na siya. Ang kanyang isipan ay buo. Ang bituin ay muling nagliliwanag. Sa mga unang araw, ang tanging gusto niyang makita sa kanyang tabi ay ang lalaking unang sumalubong sa kanyang paggising. Si Lino. Ngunit si Lino, matapos ang gabing iyon, ay muling naglaho, bumalik sa anino, dala ang pakiramdam na ang kanyang misyon ay tapos na.
Subalit hindi pumayag si Celestina Romano. Ang babaeng minsan ay nagtulak sa kanya palayo, ay siya namang gumawa ng lahat para ibalik siya, hindi sa ospital, kundi sa mundo. Isang umaga, ang buong bansa ay nagising sa isang pambihirang press conference. Nakaupo si Celestina Romano sa gitna ng entablado, napapaligiran ng pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas. Sa kanyang likuran, sa isang malaking screen, ay ang larawan ni Dr. Alino Daquila noong kanyang kapanahunan. Walang paligoy-ligoy. Isinalaysay ni Celestina ang lahat. Ang sabuatan na ginawa ni Dr. Armando de Leon, ang kasinungalingan ni Nurse Annalyn Reyes kasama ang recording ng huling pag-amin nito, ang kabayanihan at ang maling paghuhusga kay Dr. Daquila. At ang pinakamahalaga, ang ginawa nito para iligtas si Tala, hindi bilang doktor, kundi bilang isang taong may malasakit. Sa araw na ito, pagtatapos ni Celestina, ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Ipinapangako ko sa ngalan ng aking pamilya na gagamitin ko ang lahat ng aking yaman at impluensya para linisin ang pangalan ng taong ito. Ibabalik namin ang kanyang lisensya. Ibabalik namin ang kanyang dangal at pananagutin namin ang lahat ng may sala. Ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Si Dr. De Leon ay agad na sinuspinde at inimbestigahan. Nag-viral ang kwento ni Lino, ang janitor hero. Mula sa pagiging isang multo ng nakaraan, siya ay naging isang simbolo ng pag-asa. Samantala, sa Saint Hiraya, isa pang tahimik na pagbabago ang naganap. Si Dr. Rico Salcedo ay nagsumite ng kanyang resignation. Walang iskandalo, walang ingay. Bago siya umalis, hinanap niya si Lino, na pansamantalang nanunuluyan sa isang guest house na pag-aari ng mga Romano. Nagkita sila sa isang maliit na hardin. Si Salcedo, na laging nakasuot ng mamahaling damit, ay nakasimpleng polo shirt lang ngayon. Ang dating kayabangan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na kapakumbabaan. Daquila. Sabi niya, hindi na Lino o dating doktor. Aalis na ako. Magboboluntaryo ako sa isang maliit na ospital sa probinsya. Marahil, doon ko muling matututunan ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang manggagamot. Tiningnan siya ni Lino. Wala siyang nakitang galit sa kanyang puso. Tanging awa at pag-unawa. Lahat tayo ay nagkakamali, doktor, sagot ni Lino. Nag-abot ng kamay si Salcedo. Patawad sa lahat. Tinanggap ni Lino ang kamay at mahigpit itong hinawakan. Pinapatawad na kita. Isang araw, dinalaw ni Celestina si Lino sa guest house. Naaprubahan na ng medical board ang mabilisang pag-review ng kaso mo. Masayang balita niya. Malapit mo nang mabawi ang lisensya mo. Dr. Daquila, gusto kong ialok sa iyo ang posisyon bilang bagong pinuno ng Neurology Department ng Saint Hiraya. Ikaw ang nararapat doon. Isang alok na kahit sino ay hindi tatanggihan. Isang perpektong pagbabalik. Ngunit ngumiti lang si Lino at umiling ng marahan. Tumayo siya at lumapit sa bintana kung saan tanaw ang magandang hardin. Ginang Romano, habang naglilinis ako ng sahig sa loob ng 5 taon, marami akong nakita. Nakita ko ang mga pamilyang umiiyak sa lobby dahil hindi nila kayang bayaran ang deposito. Nakita ko ang mga matatandang pinauuwi na lang para hintayin ang kanilang oras dahil wala silang pambili ng gamot. Ang Saint Hiraya ay para sa mga mayayaman, para sa mga taong tulad ninyo na kayang bayaran ng pinakamahusay. Lumingon siya kay Celestina at sa unang pagkakataon, nakita nito ang ningning sa kanyang mga mata, ang ningning ng isang pangarap. Ang pangarap ko po ay hindi na bumalik sa dating ako. Ang pangarap ko ngayon ay magtayo ng isang lugar kung saan ang pinakamahusay na serbisyong medikal ay hindi para sa mayayaman lang, kundi para sa lahat. Isang lugar para sa mga taong walang-wala. Isang bahay na puno ng liwanag at pag-asa. Napangiti si Celestina. Ang lalaki sa harap niya ay hindi lang isang magaling na doktor,
Isa siyang visyonaryo, isang taong may pusong mas malaki pa kaysa sa kanyang talento. Isang bahay liwanag, sabi niya. Ginagamit ang mga salita ni Lino. Isang magandang pangalan. Tumango si Lino. Inaasahan na baka hindi ito maiintindihan ng isang bilyonarya. Ngunit nagkamali siya. Lumapit si Celestina sa kanyang tabi. Tumingin din sa labas ng bintana na tila nakikita na ang pangarap ni Lino. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na totoo at puno ng bagong layunin. Kung gayon, Dr. Dakila, sabi niya, ang kanyang tono ay hindi na isang amo, kundi isang partner. Hindi mo itatayo ang bahay na yon ng mag-isa. Makalipas ang 1 taon, sa isang malawak na lupain sa labas ng Maynila na dating isang abandonadong lote, isang bagong gusali ang nakatayo. Hindi ito kasing taas o kasing moderno ng Saint Hiraya, ngunit ito'y malinis, maliwanag, at napapaligiran ng isang hardin na puno ng mga bulaklak. Sa arko sa may pasukan, may nakaukit na mga salitang yari sa kahoy. Bahay liwanag. Ang araw na yon ay ang formal na pagbubukas nito. Ang hangin ay puno ng pag-asa at kagalakan. Ang mga bisita ay hindi mga politiko o mga socialite, kundi mga ordinaryong tao mula sa kalapit na komunidad. Mga nanay na may kalong na sanggol, mga matatandang naka-wheelchair, mga batang naghahabulan sa damuhan. Sila ang mga unang pasyente. Sa isang maliit na entablado sa harap ng klinika, tumayo si Dr. Alino Lino Dakila. Suot niya muli ang kanyang puting coat, hindi na bilang isang uniforme ng kahihiyan, kundi bilang isang simbolo ng paglilingkod. Ibinalik na sa kanya ang kanyang lisensya. Ang kanyang pangalan ay nalinis na. Ngunit alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi iyon. Ang tunay na tagumpay ay ang katuparan ng pangarap na nasa kanyang harapan ngayon. Tumingin siya sa mga taong naroon, sa kanilang mga mukhang puno ng pag-asa. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita, hindi sa pamamagitan ng mikropono, kundi mula sa kanyang puso. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Marami sa atin ang naniniwala na ang pangalawang pagkakataon ay isang pambihirang biyaya. 5 taon po akong nagtago sa dilim, iniisip na wala ng pag-asa para sa akin. Ngunit itinuro sa akin ng tadhana na ang tunay na kadiliman ay hindi ang pagkawala ng propesyon o pangalan, kundi ang pagkawala ng kakayahang tumulong sa kapwa. Ang bahay liwanag na ito ay hindi po gusali, nagawa sa semento at bakal. Patuloy niya, ito po ay itinayo mula sa pangalawang pagkakataon. Pangalawang pagkakataon para sa akin na maging isang tunay na manggagamot. At pangalawang pagkakataon para sa bawat isa sa inyo na makatanggap ng serbisyong medikal na may dignidad at malasakit nang hindi iniisip ang kabayaran. Sa gilid ng entablado, tahimik na nakikinig si Celestina Romano. Wala na ang dating tigas at lamig sa kanyang anyo. Nakasuot siya ng simpleng bestida at sa kanyang mga mata ay mayroong isang kapayapaan at kagalakan na hindi kayang bilhin ng lahat ng kanyang pera. Siya ang pangunahing tagapundar ng proyekto, ngunit alam ng lahat na ang kanyang ambag ay higit pa sa pera. Ibinigay niya ang kanyang puso dito. Sa tabi niya ay isang dalagang nakaupo sa wheelchair. Si Tala. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasing liwanag ng dati. Hindi pa niya kayang maglakad ng mag-isa, ngunit ang kanyang paggaling ay isang milagro sa sarili nito. Siya ang naging inspirasyon at buhay na testamento ng misyon ng Bahay Liwanag. May hawak siyang isang basket ng mga laruan at candy. At abala siya sa pamimigay nito sa mga batang lumalapit sa kanya. Nang matapos ang maikling programa, nilapitan ni Tala si Lino. Itinutulak ang sarili niyang wheelchair. Dr. Lino, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Tala, ngiti ni Lino.
Lumuhod para maging magkapantay sila. Bakit? May masakit ba sa'yo? Umiling si Tala. Wala po. Gusto ko lang magpasalamat ulit. Para saan? Dahil hindi mo ako sinukuan. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa-masa. Kahit noong lahat ay sumuko na, binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Hinawakan ni Lino ang kanyang kamay. Hindi ako, Tala, ang Panginoon at ang sarili mong katapangan. Instrumento lang ako. Mula sa kanilang likuran, lumapit si Celestina. Pareho kayong tama, sabi niya. Ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Lino at sa wheelchair ni Tala, pinag-uugnay silang tatlo. At kayong dalawa, kayo ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon para maging isang mas mabuting ina at isang mas mabuting tao. Nagkatinginan silang tatlo. Ang doktor na muling natagpuan ang kanyang misyon, ang bilyonaryang natagpuan ang kanyang kaluluwa, at ang dalagang natagpuan muli ang kanyang buhay. Sa kanilang paligid, ang mga tunog ng tawananan ng mga bata at ang masayang pag-uusap ng mga tao ay isang perpektong musika. Tumingala si Lino sa maliwanag na langit. Naramdaman ang init ng araw sa kanyang mukha. Wala na ang bigat, wala na ang takot. Ang dating janitor na laging nakayuko ay nakatayo na ngayon ng tuwid, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa isang malalim na kapayapaan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, nakauwi na siya. Nakauwi na siya sa kanyang tahanan, nakauwi na siya sa bahay liwanag, at dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang pag-asa ay isang liwanag na kayang tumagos kahit sa pinakamakapal na pader ng pagsubok. Ang aral ng kwento ni Lino, Celestina at Tala ay simple lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa laki ng pusong handang magbigay at maniwala. Ang isang sandali ng tapang at kabutihang loob, kahit 5 segundo lang, ay sapat na para baguhin ang mundo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.